What's up mga katikram, mga ka-BSN, no? Magandang hapon, no? At magandang araw sa inyong lahat mga katikram and ka-BSN, nasa Pilipinas man o nasa iba't ibang bahagi po ng mundo. Basahin po natin, no? May ipinasa po sila, no, na basahin ko raw, no? Kasi naman tinignan ko naman ito po ay sabi nga po natin is generalized, no? Na opinion siguro ito ng nakarkarami, no, para po kay Mr. Stephanie or Stephen Montialto, no. Ganito po ang sabi. Una, sabi niya, pagkalaban mo sa paniniwala, peddler pala, no, ang tawag mo sa kanila. Pero pagkakampi mo, kahit sinungaling pa, bintangira at story maker pa yan, mababait ang tawag mo. Oy, Stephanie, sabi niya, bago mo ibato sa iba, manalamin ka muna, no? Baka gusto mo rin kalkalin natin ang mga post mo sa social media, sa FB account tungkol sa politics, no? Kasi po itong si Mr. Montialto din po kasi, no? Nasabi ko na po ito sa aking live stream noon na kasama po, no, sumunod po sa amin ito, no, na naging supporters ni Dave, no. At after that, naglaylo po siya, no, umalis po siya nung malapit na ang after election yata, umalis siya, pumunta po siya sa politics, and post po siya ng post dito against, no, sa administrasyon at lalong-lalo na sa presidente. So kaya ito po ang sabi niya, baka gusto mo rin, no, kalkalin natin ang mga post mo sa social media, sa FB account mo tungkol sa politics, sabi niya. So dahil sinabi nga niya po na peddler, no, peddler kami, no, na mga defenders ni Tikram sa social media. Yun po siguro ang ibig sabihin nito. Kaya sabi niya, ibig mo ding sabihin, bayaran ka rin ba ng mga ayaw, no, sa administrasyon, diba? Tapos may patawa, haha. Panyang, sabi niya. Ang kawawang Panyang, mayaman ka man sa salapi at material na bagay, nalibot mo man ang buong mundo, katulad ng pinagmamalaki mo. Pero ito ang tandaan mo, ang yaman na salat ka, ang pinaka-importante sa lahat na yaman sa buong mundo. Parang nagigits ko na ang yaman na wala si Mr. Montialto, no? Kasi sinabi niya po dito na kahit nalibot mo na, no, ang buong mundo, mayaman ka man sa salapi, sabi niya, at nalibot mo na ang buong mundo kagaya ng pinagmamalaki mo. Kasi ang sabi po kasi niya, siya daw, nag-tour na raw po siya, no, around the world. Kaya nga minsan tinatawag po siya, no, sa ating live na tour around the world, no, kasi yun po ang lagi niyang sinasabi, no. Kaya sinabi po nila na kahit nalibot na po niya ang buong mundo, no, at mayaman siya sa salapi, no, at material na bagay, ang isa, no, sa pinakaimportante na kayamanan na dapat taglayin ng bawat tao ay salat na salat siya, di ba? Tama naman po ito, no. Sabi niya, atungal ka diyan ng atungal, parang musmus sa lansangan na inagawan ng lollipop. Paano kasi hindi nila sasabihin na atungal ng atungal? I-post ng parungit dito, no? At kung ano-ano ang kanyang sinasabi na wala namang dahilan, no? Tahol ng tahol kada oras, na parang bangyong aso na naliligaw ang landas. Di mahanap ang tao at bahay na kanyang tirahan. Yun. Tama po ito. Alam mo yung aso, pagka naligaw po siya, pabalik-balik po siya, natahol ng tahol yung buntot. Gumaganyan din po, di po ba? Lalo na kung ang mga taong nakikita niya is hindi popular sa kanya, no? So, ganyan po nila ihalin tulad si Mr. Montialto. Mayroon pa, ang sabi niya, putak ng putak kahit di ka naman inahing manok. Para bang yung putak ng gustong magpalimlim. Kukak ka ng kukak na parang palaka na naulanan ng malakas.
Para bang palaka na di alam kung sino-sino ang kasama. Panyang-panyang, mahilig magbintang. Ito si Stephanie Montialto. Tuloy po natin, no? Siguro kaya po sinabi nila na mahilig magbintang dahil nga po sa mga pinagsasabi niya na kahit tatahimik po ang kapaligiran, biglang lalabas at lalabas, no? Ito pa, no? Sabi niya doon, panyang-panyang, mahilig magbintang si Mr. Montialto. Mahilig magbato sa kapwa-tao, pero di niya kayang sabihin, ako rin pala, gawain ko ito. Binansagan ng marami ng bakla dahil sa ugali na mas masahol pa sa mga taong tinatawag na palingkira. Biruin mo yun? Grabe. Tawagin kang palingkira, guys. Napakasakit lalo na kung lalaki ka, di ba? Ito po yung sa atin kasi yung tinatawag na palingkira is kadalasan yung mga mahilig makipag-away, di po ba? Yung mahilig makipag-sagutan, di po ba? Yun po ang tinatawag nila ng palingkira. Panyang-panyang, born to be wakwak defenders ka nga ba? Ayun. O totoo ang sinasabi nila na isa kang walang kwenta. Mahilig manakot ng kapwa, porky may kaya at nag-tour around the world daw siya. Ayun, ito yung sinasabi ko kanina, di ba? May karugtong din pala na nag-tour around the world, no? Feeling niya siya lang ang tama. Di niya nakikita, mas marami na ang galit sa kanya. Dahil sa kapuputak niya, ang rason daw niya, civil nila, kaya kahit anong balita, lalo na galing sa mga kwentong barbero ni Lula Disay Wakwak nila, paniwalang-paniwala siya. Feeling niya siguro sikat at babango ang pangalan niya, no? Ang sabi po dito, no, ang rason daw po nila kung bakit putak po sila ng putak ay dahil po kay Kuya Dave, no? Pero ang nakalagay dito kay Vil nila, no? At kahit ano raw na balita ang isumbong sa kanya, no, ng mga kwentong barbero. Alam niyo na kung kwentong barbero, alam na natin kasi alam natin kung saan galing po yung salitang yan, kwentong barbero, no? Walang iba kundi sa nag-iisang wakwak design nila, no? Paniwalang-paniwala daw po siya, no? Kaya naman pala, no, mayat maya ang post sa social media patungkol sa mga pinaparinggan niya, no? Patungkol sa gusto niyang awayin. At totoo naman po, guys, no? Sabi niya, feeling niya, sikat siguro at babango ang pangalan niya. Ayun, oo, sisikat ka nga, pero di sa maganda, kundi sa pagkapalingkira. Yan. Panyang, nagpapagamit ka raw ba kay Hashindira Wakwak Disay? Ayun, tinanong na niya kanina kung nagpapagamit siya, no? At ito na naman kay Hashindira Wakwak Disay, no? Dahil noong bumalik ka, natahimik na siya, no? Ang masasabi ko lang po, mag-isip-isip ka. Tutal, sabi mo naman, kumuha ka ng saykolohiya. Unahin mo po i-assess at pag-aralan ang sarili mong behavior bago ang iba. Panyang, life is short, ika nga nila. Di lang edad ang basihan, kundi ang nararamdaman. Lalo na po, di mo mawari kung inggit ba ang dahilan ng galit na iyan. Ang bukang bibig nyo, ginagamit ang bata, pero pakiwari ko, mukhang baliktad yata. Dahil sila tahimik na, kayo naman ang di maawat sa patutsada. Gamit-gamit ang issue na walang ebidensya. Mr. Montialto, 10 ng mga kawakwak mo, maawa kayo sa pangalan ng batang mahal nyo kuno. Di na matahimik dahil sa kapaparungit nyo. Dumarami ang bashers dahil di matigil ang pagputak nyo. Tapos sa huli, ang bintang
cyberbullying sa minor na edad, bukang bibig mo. Ang sisi, ibabato sa ibang tao, no? 'Di ba? Tama naman po ito, no? Tama naman po ito, lalo dito tayo sa huli, no? Dito tayo sa huli. Dito sa sabi niya, life is short, ika nga nila. Totoo po yan, no? Maikli lamang po ang buhay. Kaya kung maaari, gamitin po natin ang buhay natin sa tamang paraan, no? Gamitin po natin ito para sa ikabubuti ng nakakarami, no? Hindi sa ikabubuti mo, ikabubuti lang ng kakampi mo. Di po ba? Doon po tayo sa tama, no? Doon po tayo sa makagawa, no? Makatulong po tayo sa kapwa natin, no? Hindi po para manira, hindi po para sirain ang relasyon ng mga tao na nagmamahalan, no? At nasa na? Sabi pa niya dito is hindi mo mawari, no? Hindi raw po niya mawari. Hindi lamang daw po, no, sa edad ang basihan, no, hindi lamang, no, sa edad ang basihan. Sabi niya kasi life is short, no? Hindi lamang daw po sa edad ang basihan kung bakit nasabi niyang life is short, kundi ang nararamdaman, lalo na po di mawari kung inggit ba ang dahilan ng galit na iyan. Kasi wala naman po kasing ibang alam natin na dahilan, no, kung bakit galit na galit po sila, no, kay Tikram, at pati na rin sa mga defenders ni Tikram, no? Damay-damay, ika nga, no? Di ba? So, ang bukang bibig, ginagamit ang bata, no? Totoo to. Ito rin po ang huling analysis ko, no? Sa maya't mayapos po nila. Dahil tahimik na po ang Tikram. No, tahimik na po ang Tikram. Bakit mayat mayapos dito pos diyan, no? Na ang dahilan po nila yung issues, no? Issue ko noon na wala naman pong solidong basihan, 'di ba? Gamit-gamit ang mga issue na 'yon, no? Gamit-gamit din ang pangalan ni Dave, no? Na sila, sabi ko nga, katulad ng sabi po dito. Pero pakiwari ko, mukhang baliktad yata dahil sila tahimik na, kayo naman ang di maawat sa patutsada gamit-gamit ang issue na wala namang ebidensya, no? Mr. Monte Alto, 10 ng kawakwak mo, maawa kayo sa pangalan ng batang mahal nyo kuno. Di matahimik dahil sa inyo totoo, no? Dumarami po ang bashers ni Dave, no? Ano po ang dahilan? Kahit hindi na po nagsasalita si Dave, ano po ang dahilan kung bakit may mga bashers pa rin po siya diyan? Dahil po sa inyo, Mr. Monte Alto, no? Yung mga post nyo diyan na wala namang katuturan, no? Diyan po nagagalit ang mga supporters dati ni Dave, no? Diyan po sila nagagalit. Kaya nga nagkakaroon siya, no, ng mga bashers. Kasi feeling nyo kasi, ang ano nyo kasi, sabi ni Dave, nakausap ko si Dave, ganito ganyan, di po ba? So, pinapalabas nyo na may sinumbong si Dave sa inyo, no? Siyempre, magagalit yung mga dating nagmamahal sa kanya, magagalit yung mga dating sponsors niya, no? Kaya po sila nakakapagbitaw ng masama. Tapos sasabihin nyo, no, cyberbullying, no? Mr. Monte Alto, sinabi ko ulit sa inyo, you're free, no? Naghihintay lamang po kami, no, kung kailan, no, yung sinasabi mong tamang oras, tamang panahon at tamang lugar. No, sana, sabi ko nga rin sana tinaman nyo rin po nung nasa Pilipinas din po ang tao para mas maganda po ang sagutan. Di po ba, Mr. Montaldo? No, sabi niya, ang bintang cyberbullying sa minor de edad, bukang bibig mo. Ang sisi, ibabato sa ibang tao. Totoo itong sinabi niya, no? Hindi po nila makita na sila po ang dahilan kung bakit nagkakaroon ngayon ng mga bashers si Dave, no? Na sila po ang dahilan kasi yung mga binibintang nyo, sinasagot lang ng mga dating supporters ni Dave, no? Kung hindi po kayo bintang ng kung ano-ano sa Manalastas family, wala rin po kaming sasagutin, di po ba? Nananahimik din po kami. Kaso nga lang, sabi ko nga, dahil sa hindi paawat na pagputak mo, dahil sa hindi maawat na kung ano-anong binibitawan mong salita,
Siyempre, may sasagot at may sasagot yan, no? So, sasabihin mo na naman yung bata ang binoboli po nila, no? Di po ba, Mr. Montialto? Pag-isipan mo po kasing mabuti, no? Huwag lang yung kung ano-ano po ang gusto mong palabasin, no? So, sana lang, sabi ko, makita mo ang pagkakamali mo, 10 ng iyong kawakwak, kasi kayo po ang nagdala kay Dave sa kahihiyan na yan, no? Wala pong ganyan na nararanasan ni Dave, no? Kung sana pinaalam nyo, kinausap nyo mabuti, no? Ang taong nag-alaga sa kanya ng ilang taon. No, kung gusto nyo palang kunin, no, sana sabi nyo, Tikram, no? Kunin na namin si Dave. Total, ayaw naman na ni Dave sa inyo, hindi naman na masaya sa inyo. Baka sabi ko nga, open arms na ibibigay ni Tikram sa inyo yung bata. Kaso nga lang, sabi ko, kung ang pag-usapan tungkol sa mga tulong sa kanya, financially, no, kailangang pipirma po kayo, no? Kukunin nyo yon, pero pipirma po kayo na ang mga bigay kay Dave na pira, ganitong bagay ay nasa inyong kamay na. So, para wala na pong pananagutan doon si Tikram kung yun ay mawala man o hindi. Di po ba? Napakalinis, no? Napakagandang hangarin ng Manalastas family. May pupunta lamang po sa inyo doon para matapos na po, no? Para pipirma, para siya po ang sasagot kung may mawala man or mawaldas nyo man ang mga bagay na ito'y iningatan nila para kay Dave. So, sa inyong lahat mga ka-PSN, mga katikram, thank you very much, and I hope, no, na pagpatuloy po natin na suportahan ang misyon ni Tatay Ram. At sa mga ibang supporters naman dyan, no, sa ibang fan page, no, sabi ko nga po, focus po tayo sa kanya-kanya po nating sinusuportahan. Huwag po nating galawin, huwag po nating ibas na naman yung iba dahil sabi ko magkakaroon na naman po ng kaguluhan. So, good day po sa ating lahat, at sa mga kagaya kong nandito sa Hong Kong, ingat pa rin po kayo kahit ambon na lamang po ang nandito, no, sa mga bababang kasama ko. Huwag po ninyong hayaan, no, na makalayo kayo sa inyong lugar, kasi sabi nga po natin, delikado pa rin po ang panahon. So, bye-bye po sa inyo. See you guys.